Diyos ay laging may ginagawang mabuti bawat araw. God has something good in store for us for this morning. Amen. Amen. So as I look at on the world largest economy in the world, alam niyo po, ako po ay nagkaroon ng atensyon, no, kasi kung titingnan po natin, ang world largest economy ay ang Amerika, bago po ang China, bago po ang Japan. At alam niyo po, ako po ay nagkaroon ng atensyon sa bansang Japan na kung paano ay mayroong mga kaibang bagay na nagbigay po ng atensyon sa akin para bigyan ko ng oras at unawa ang mga bagay na mayroong makaiba sa kanya. No, according to the current world economy ranking, Japan is the third world largest economy. No, and one of the most innovative countries in the globe. No, but behind this success, no, sa kabila po ng mga tagumpay ng Japan, Japan is under attack from the earth's most devastating forces with the threat of tsunamis from the east, megaquakes emanating from miles below an active volcano, the Mount Fuji, to the west. How does the city and its building and its infrastructure survive beyond this violent attack of this destructive megaquake? So ito po yung pumukaw ng aking atensyon kung bakit binigyan ko ng diin na bigyan ko ng unawa at oras ang pag-aaral dito. Alam niyo po, ang isa sa magandang bagay na nakita ko sa kanya, naging matagumpay at napakadaling makabangon ang Japan kapag siya po ay dinadagukan ng mga trahedya ng buhay, ng natures. And as a part of their innovation, they built the tallest tower in the world. No, ito po yung tinatawag nating, ito po yung Sky Tree Tower na meron po siyang taas na 634 meters or 2,080 feet. Ito po yung the world tallest tower in the world. No? At ang technology po nito ay kinuha niya, tiniram niya sa pagoda na 5-story, no, sa Tokyo. Na kung saan ay gusto ko pong ipakita sa inyo kung paano niya ginawa ang building na ito, na kung saan ay in-strip niya po, no, kung paano niya pinakita, at gusto ko pong panoorin natin how Japan became innovative and become resilient in spite of the tragedy of the nature na kanyang nararanasan. Siya po'y nakakabangon agad. The iconic Sensoji, Tokyo's oldest temple. Its tower, called a pagoda, contains the secret of how tall buildings can survive an earthquake. Incredibly, there are no nails or screws holding the pagoda together. The key to its resilience, a 170-foot-long flexible wooden pillar that supports the structure. Each of the pagoda's 5 floors sits threaded onto the pillar, like a bead. When an earthquake strikes, the wooden pole bends. This allows each floor to move independently, keeping it standing for hundreds of years. A colossal descendant of this ancient structure stands right next door. The Sky Tree. It is the tallest tower in the world, soaring 2,000 feet high. 20,000 people visit the broadcast tower every day. It's a modern engineering wonder. A giant steel frame wraps around the tower. 1,000-foot-long steel pipes support most of its weight. Shock absorbers, called dampers, connect the steel frame to a reinforced concrete pillar that runs up the center of the tower. The dampers absorb the destructive energy of a quake. The Sky Tree gets its name from its 164-foot deep foundation pillars that, like the roots of a tree, anchor the tower firmly into the ground. These ingenious features mean the modern Sky Tree
like the medieval Sensoji Temple, stay standing when the ground rocks. Okay. So yun po, no, na how Japan stand against the tragedy of the nature. So today I want to share something about in 2 Timothy chapter 1, verse 6 to 7. At ang sabi po doon, therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. So, these words was written by Apostle Paul while he was in prison, at siya po ay napagbintangan doon sa Roma, na kung saan ang mga Kristiyano po ay sila po ay napagbintangan ni Emperor Nero na sinunog ang Roma. At dahil po doon ay naibaling sa kanila ang galit, at si Apostol Pablo po ay isa po sa nabilanggo. At samantalang habang siya po ay nasa loob ng bilangguan, isinusulat niya po ang mga bagay na ito kay Timoteo na kanyang anak sa pananampalataya. So today I want to share something about to keep on and to move on. This is about the progressive momentum of our faith. How we will keep on in spite of something that we experience in life, na tayo po ay hinihilang pababa, pero tayo nagpapatuloy at tayo po ay umuusad sa next level of life or faith. So how we will keep on, move on. So sabi po doon sa 2 Timothy chapter 1, verse 6, therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying of your hands. So, isang bagay po na gusto ko pong iparating. Una, sinabi po ni Apostol Pablo ang salitang therefore. Ibig sabihin, siya po ay merong previous statement that is necessary for the present time, wherein Timothy is in the situation na kung saan ay ipinapasa po ni Apostol Pablo ang baton ng pananampalataya, ang ministeryo na kung saan si Apostol Pablo po ay nabibilang na lamang yung kanyang araw at siya po ay mawawala na. At sa panahon yon ay siya po ay kanyang inihahayag kay Timoteo ang mga bagay na kung saan ay napakahalaga na dapat niyang bigyan ng pansin. So the word therefore speaks about the previous statement or the previous verse. At ito po ay sinasabi niya sa 2 Timothy chapter 1 verse 3. At una, ang isang bagay na gusto kong iparating ay humihingi po na isang sincere na pananampalataya kung gusto mong ikaw ay makamove on sa magandang bagay sa buhay pananampalataya. Sincere faith requires as we keep on to move on. So sabi po doon sa next verse, this is what the previous verse is telling about Timothy, na kung saan ay napaka-importante na kailangan niya to sa present situation niya. Ang sabi po ni Pablo kay Timothy, I thank God whom I serve as my forefathers did. So ang isang tunay na sinserong pananampalataya ay inelaborate ni Pablo kay Timoteo na kung saan ay sinasabi niya, ang sincere na pananampalataya, ito ay living faith or ito ay buhay na pananampalataya. Bakit sinabing living faith? Living faith kasi wala na ang forefathers niya. Namatay na ang mga ninuno. Si Pablo mawawala na rin. Pero ang isang tunay na pananampalataya, magpapatuloy kailan pa man. Heaven and earth will pass away, but this word will remain forever. Mananatili ang pananampalataya ito, ipapasa ko sa iyo sapagkat ito ay walang kamatayan, ito ay buhay, ito ay makapangyarihan, ito ang magbibigay ng kapangyarihan sa iyo para ang gawain na ilalaga ko sa iyo ay magpapatuloy. Living faith. So I thank God whom I serve as my forefathers did. With a clear conscience, ibig sabihin, without hypocrisy. Wala pong pagkukunwari. Ang pananampalatayang ito, dapat ikaw ay totoo, sapagkat ako'y totoo, ang Diyos ay totoo, si Jesus ay totoo. Kaya sa paglilingkod mo, wala tayong itatago, wala tayong anumang bagay na dapat na hindi yayag. Ang buhay mo ay parang salamin, transparent ka, ang lahat ay totoo sa iyo. As night and day, I constantly remember you in prayer. Ang sincere na pananampalatayang ito'y pananampalataya na kung saan ay prayer-in faith. Prayer-in faith kasi bakit? Patuloy na nananampalataya sa kabila ng mga sitwasyon, nagtitiwala sa Diyos na ang Diyos ay may gagawin sa kabila ng mga bagay na hindi mo magagawa, may magagawa ang Diyos sa mga bagay na wala kang kakayahan.
At ang isang bagay doon, sabi niya, recalling your tears, I long to see you so that I may be filled with joy. Ang sincere na pananampalatayang ito, sa kabila ng mga pagsubok, ito ay merong kagalakan, a rejoicing faith. No, isang pananampalataya na kung saan hindi nakadepende sa sitwasyon. Hindi ka magiging masaya dahil meron ka lang. So, ikaw ay magkakaroon ng kagalakan dahil ang kagalakan mo ay nakadepende sa Diyos. The joy of the Lord is your strength. No? So, ang isang bagay na napaka-importante na inihahayag ni Pablo kay Timoteo. At ang sabi pa doon sa susunod na verse, sa verse 5, ang sabi niya, I have been reminded of your sincere faith. No? Isang totoong pananampalataya, which first live in your grandmother Lois and your mother Eunice. No? And I am persuaded now lives in you also. So ang isang pananampalatayang to ay totoo dahil it dwells as a living principle in them. Living principle kasi buhay na nila ito. No? Ito na yung pang-araw-araw nilang lifestyle. Ito na yung gawin ng kanilang buhay na kung saan sumula sa kanyang mga ninuno, 4 na henerasyon. Sumula sa kanyang grandmother, na si Lois, sa kanyang biological mother, na si Eunice, no? Na sa kanyang spiritual father, na si Paul, at kay Timoteo. 4 na henerasyon na. Kaya ito ay buhay, no? Ito ay prinsipyo na namin, ito ay gagamitin mo bilang isang buhay mo, at dito na nakadepende ang buhay mo dahil ito ang buhay namin. Dito nakadepende kami sa araw-araw, no? Ito ang bukang bibig namin sa araw-araw ng aming buhay. Ito ang lagi na namin kinukwento kapag kami may umpukan, ito yung lagi namin sinasabi, no? Lifestyle sa aming buhay. Kaya it was their lifestyle of everyday way of life. They walk their talk, no? They practiced what they preach. And the sincerity of faith manifested and revealed as it was kept on and moved on unto the 4th generation. No, yun po yung isang bagay na kung saan ay nanatili po ang pananampalatayang yon, ang pananampalatayang walang kamatayan sapagkat ang may akda nito ay ang Diyos at hindi ang tao. No? Kaya ang isang napakahalagang bagay na iniiwan ni Pablo kay Timoteo, kung gusto mo na ikay makapagpatuloy sa iyong buhay, pananampalataya, sa iyong ministeryo, para ikaw ay makagalaw sa susunod na level ng iyong pananampalataya, you will grow every day. No? Ang buhay mo hindi magiging katulad ng dati. You need a sincere faith, ang pananampalatayang totoo at walang bahid na anumang bagay na hindi makikitang maganda. So pangalawang bagay, regarding to keep on, to move on, paano po tayo makapagpapatuloy? Sabi po doon sa verse 6, therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you, no? Through the laying on of my hands. So, ibig sabihin po is to kindle up the fire. No? Pag sinabi pong stir up, ibig sabihin, kinakailangan ay mag-alab, magningas, no? Patuloy ho na maglagablab, no? In a spiritual sense, to become zealous, no? Lagi kang mainit sa pananampalataya, no? Sabi ho doon. So, ang pananampalataya ay may stir up lamang ito at ito ay magpapatuloy na naglalagablab kapag patuloy na nagmiministeryo. So, ang ginagawa ni Pablo, nagmiministeryo kay Pablo, he is laying his hands. Nagmiministeryo po siya. Kaya, pangalawang bagay na prinsipyo for us to keep on and to move on, ang sabi doon, we need to keep serving and it is to keep ablaze. So, ang patuloy na paglilingkod ay ang patuloy na pag-aalab ng Espiritu po sa ating buhay. So, ang isang bagay po na ninanais ng Panginoon sa atin, sa ating pong paglilingkod, ay tayo po ay nag-aalab. No? Ibig sabihin, hindi po namamatay yung ningas ng Espiritu sa buhay pananampalataya po natin. Alam nyo ho, itong ating ginagawa, no? Pag ito po itinigil natin, ito po ay kamatayan natin. Hindi po tayo pwedeng huminto sa pagsamba, hindi po tayo pwedeng huminto sa pananalangin, hindi po tayo pwedeng huminto sa paglilingkod sa Diyos, or else parang tayo po ay tumigil na sa paghinga. Kaya ang gawain ito, no, this is a work without retirement. No, ang pahinga ho natin sa langit na. No, sa trabaho dito sa secular, meron pong retirement, pero dito sa gawain ng Diyos, sa Panginoon, wala po tayong retirement. Habang tayo po'y nabubuhay, hanggang sa kabilang buhay, tuloy-tuloy po ito. This is for eternity. So, ang isang magandang bagay dito, ang ninanais ng Diyos, tayo po ay patuloy na mag-alab na kung saan patuloy nating maranasan ang ating Panginoon Diyos na siya'y tunay na totoo at buhay sa bawat isa po sa atin. No? So, ang sabi po sa Romans 12:11, never be lacking in zeal. No. Sabi ho doon.
No? The word zeal means diligence. No? Ibig sabihin, para po tayo ay mag-alab, para po tayo ay ma-encourage, no? Kinakailangan po natin ng hard work, kailangan po ng diligent work, no? Na kung saan ay hindi ho pwedeng wala po tayong gagawin. Kumbaga, no, gusto mong pawisan, hindi ho pwedeng nakaupo lang tayo, no, para maging mainit ang ating pakiramdam. No, hindi ho pwedeng nakaupo lang. We need to do something. We need to strive. We need to work hard. So, isang bagay po na dinisenyo ng Panginoon na ang magbe-benefit po tayo sa Diyos, pero meron po tayong bagay na kung saan ay meron tayong bahagi, meron po tayong responsibilidad. Ibinigay na po sa atin ng lahat ng Diyos, ang lahat ng ating pangangailangan, but we need to do something. No? Hindi po tayo spoon feeding. Ang gusto ng Diyos, tayo ay hahakbang sa pananampalataya. So ang ibig niya, meron tayong gagawin. Ito po ay bahagi natin para maipakita po natin na tayo po ay kumpleto na nakadepende talaga sa Panginoon. No? Once we start to pray and when we start to minister to the Lord as we serve the people, isang bagay na pinapakita natin, nagdidepende na po tayo sa Diyos. At kapag nakita ng Diyos na tayo po ay nagdidepende as an act of faith, kumikilos na po ang Diyos sa atin bilang kapartner po natin siya sa pananampalataya. So mahalaga po to sa ating buhay pananampalataya. So never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor. Ibig sabihin, you must be hot or boiled. No? Kumukulo po. Ibig sabihin, may init talaga. Kaya mapapansin nyo sa Revelation, sinabi niya, hindi pwedeng lukewarm. Ang gusto po ng Panginoon sa atin, mainit kung mainit. No? Hindi pwedeng maligamgam. So, ang isang bagay na nais po sa atin ng Panginoon ay patuloy tayo na naglilingkod. No? Ibig sabihin, hindi ho tayo pwedeng tumigil sa paghinga. No? Maaari bang humihinga tayo ng isa tapos mamaya na uli natin uulitin. No? Parang ang hinihingi ng Panginoon sa atin, we must be consistent in serving the Lord, in working and in our ministry. Ito po yung isang bagay na sinasabi diyan. Serving the Lord, sabi doon, be joyful in hope. No? Ibig sabihin, no, para ho tayo ay magkaroon ng kagalakan na mayroong pag-asa, meron ho tayong niyayakap na pangako. Alam niyo ho, ang pangako ng Diyos, hindi ho ito bumabalik na walang bunga. Ang pangako ho ng Diyos, sabi nga, lilipas ang langit at lupa, pero ang pangako ho ng Diyos ay mangyayari ho ito. At ang sabi ho doon, be patient in affliction. No, tayo ay natututong maghintay, no, sa kabila ng mga pinagdadaanan natin kasi bakit po may pangako ang Diyos. Ang sabi niya, the best thing is yet to come. Kaya naman, tayo ay nagtitiwala na ang panahon ng Diyos, ang oras niya ay tama. No, God will never be late. Ang Diyos kailanman hindi ho mahuli. Kaya tayo ay tinuturuan ng Diyos na maghintay ayon sa kanyang proper timing kasi alam po niya na tayo ay merong dapat na ayusin sa ating buhay. Kaya ito po importante. No, patient in affliction and faithful in prayer. Alam niyo, napaka-importante ho nito para ho tayo mag-alab. As we inhale in prayer, we inhale the life of Christ. We inhale the power of Christ. We inhale the wisdom of Christ. As we kneel down in prayer, we inhale the strength that comes and equipping comes from Christ. And as we exhale in our prayer, we breathe, no, the life of Christ so that others will benefit and be strengthened and be equipped. This is how prayer is important to every one of us. We need to have an inhale and exhale in prayer because as we continue to pray, as we inhale and exhale, God will continue to be in partners with us and He will continue to work with us. So habang tayo nananalangin, ang Diyos po at ang kanyang mga kamay ay kumikilos na para abutin ang ating concern. No? Kaya yun po yung isang maganda doon. Kaya sabi ho doon, no, spiritual input but no spiritual output is an stagnation. Kaya ang ninanais po sa atin, na kagaya na sinabi ng Apostol Pablo kay Timoteo, Timoteo, stir up the gift that which is in you. So stirring up the gift is not just to do nothing. No? Kumbaga, ang stagnation po ay parang ito yung nangyayari sa tubig na kung saan nagiging stagnant ang tubig, tinatahanan ng lamok at kitikiti kasi wala pong galaw. No? Mapapansin nyo, kapag ang tubig po ay hindi gumagalaw, nagiging marumi siya.
No, kaya napaka-importante na meron pong galaw ang atin pong pananampalataya. Ibig sabihin, ine-exercise po natin. If something is not moving, it is not growing. And soon, it will certainly die. At ang tawag ko po doon, it is a non-living things pag hindi po gumagalaw. Hipuin nyo nga po yung katabi nyo kung gumagalaw pa, baka hindi na ho gumagalaw yan. Non-living things ba ho yan? Yan. No? So, indicating that the fire was about to go out kasi kinakailangan po ni Pablo na naapuyan niya ho si Timoteo. No, it is clear that the gift can be neglected if they are not properly used. Ang regalong ito ng pananampalataya, no, na binigay sa atin po ng Diyos ay pwede pong mawala kung ito po ay hindi po natin palaging gagamitin. It can be lost. No? Mawawala po yung init o yung tayo ay malalamig. So, to stir up the gift is to stir up or to experience the life of Christ in us, in our mortal body. No? Para maranasan po natin yung stirring up of the faith, no, na kung saan para po tayo patuloy na mag-alab, kinakailangan maranasan natin ang buhay ni Kristo. Makita ng tao ang buhay ni Kristo sa buhay natin. At para makita ang buhay ni Kristo sa buhay natin, kinakailangan makita din po ang kamatayan ni Kristo sa ating buhay. No, the suffering of Christ. So, ibig sabihin, we must be in the situation. Ibig sabihin, nandun tayo sa lugar na kung saan ay meron tayong gagawin. Kumbaga, hindi ka naman pwedeng magtagumpay kung ikaw ay hindi lalaban. There will be no champion revealed if there will be no fight. Kaya napaka-importante po na tayo ay nasa sitwasyon. Kaya sabi nga po sa 2 Corinthians, chapter 4, verse 7 to 9, but we have this treasure which is the gift, no? In the jars of clay, to show that this all-surpassing power is from God and not from us. So, ibinigyan po tayo ng regalo, pero dapat hindi daw po tayo magbobos. No? Hindi tayo magmalaki sapagkat ito ay sa pamamagitan niya lamang mangyayari at magagamit natin. So, paano tayo magkakaroon ng kalakasan? Sabi po dito, we are hard-pressed on every side, but not crushed. No? Mapapansin nyo, tayo po ay inilalagay sa sitwasyon na kung saan tayo ho ay nakakaroon ng mga karanasan. No? Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. So, isang bagay po dito, mapapansin nyo, no? Sa bawat mga sitwasyon, ay namamagitan lagi ang Diyos. The word but speaks of God's presence and care. Sabi po ng salita ng Diyos, the righteous have many trouble, but the Lord will deliver him from them all. So, ang isang bagay po, no, sa katotohanan tungkol sa buhay natin, kapatid, hindi mo pwedeng alisin ang sitwasyon o kahirapan o problema sa buhay. Marami po sa atin ang nangangarap na sana isang araw wala na lang problema. No, sana isang araw lahat spoon feeding na lang. No, na tayo nakaupo na lang. So sana, kung yun ay mangyayari, yun ang pinakamahirap na kamatayan. Na kayo ay araw-araw ay kumakain hanggang kayo ay mamatay. Yun yung pinakamahirap na kamatayan. No, minsan naranasan niyo ba kumain sa buffet, yung eat all you can? Nako, samantalang sa konting pera na ating iiwanan ay hinahabol nating mabuti yung ating pinanghihinayang ay binayad na sana masulit mo ng doble o triple yung makain mo. So, napakahirap po, no, pag tayo ay kain lang ng kain. So, ang gusto po ng Diyos sa atin ay tayo po ay magbenepisyo, tayo ay lumago. Sa kabila ng mga pagsubok, alam niyo ang pagsubok ay dinisenyo para po tayo ay mahasa, para tayo ay tumalim. Kumbaga, iron sharpen iron. No? Hindi tayo titibay, hindi tayo magkakaroon ng muscle kung hindi ho tayo magbabody lifting, magba-weight lifting. Kung hindi ka magbubuhat, wala kang mga ano. Kung hindi ka, ang natural na proseso po sa buhay kasi, no, kung gusto mong maging healthy, kailangan ikaw ay gumagalaw, no, hindi pwedeng nakatayo ka lang, wala kang ginagawa. Ikaw ay pinapawisan, hindi pwedeng kain lang ng kain. Kaya ho, natingnan nyo ang buhay natin. Sa mga kapatid ko na ho, medyo lumalaki na yung katawan. Tingnan nyo, bakit ho lumalaki? Kasi bakit? Hindi ho tayo, pagkakain natin, nakaupo lang tayo, no, tayong TV, tutulog tayo. Lolobo ho yan. At isang araw makikita nyo, yan ho magiging sanhi ng ating kamatayan.
Hindi nyo ho alam, napakadelikado ho pala ng ginagawa natin. So sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos may gumagawa ng paraan para tayo maging healthy. Kaya lang, ito ba sa prosesong medyo hindi ho madali. Pero ito po yung natural process po ng Panginoon para po tayo ay maging malusog sa buhay. So sabi po dito, hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. No? It is a means of purification and empowerment. Ibig sabihin, dahil sa pagsubok na yan, tayo nagkakaroon ng kalakasan. So, ang sabi po dito, katulad daw po ng isang martilyo, no, ang isang Kristiyano. Habang tayo ay pinupukpok, tayo bumabaw, lumalalim, lalo po tayong tumitibay at lalo tayong lumalakas. Yan po ang sikreto ng mga pagsubok sa buhay. Kaya kapatid, huwag mo nang pangarapin na isang araw, wala ang pagsubok sa buhay mo. No, hindi po maganda yon. So, sabi po dito, no, medyo hindi ko nabasa, kulay dilaw. The Holy Spirit, no, does not leave us when we are in suffering as we serve Him. But He cannot fill us, empower us, and use us if we are neglecting our spiritual life. So, hindi daw po tayo pababayaan ng Diyos kung tayo dumadanas ng pagsubok o kahirapan. Pero hindi po tayo matutulungan ng Diyos o may empower ng Diyos kung pinababayaan natin ang ating spiritual life. Yan po ang isang katotohanan. Kaya napaka-importante, sinasabi ni Pablo kay Timoteo, stir up. Sabihin, gumalaw ka, may gagawin ka. Kailangan mong mag-strive, kailangan mong merong maranasan, kailangan mong merong karanasan sa buhay. So, yun po. No? So, pangatlong bagay po. No? Sabi ho dito, for God has not given us the spirit of fear. No? Sabi dito, hindi po daw tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot. Fear speaks of cowardness. No? Ito yung pagiging isang duwag. Oh? It is a lack of boldness. No? So, isang bagay na inaano sa atin ng Panginoon na kinakailangan maging matapang tayo sa buhay na ito. So, next principle, for us to keep on and moving on, counter-check and balance. Yan. We need a counter-check and balance in our faith. No? Napaka-importante na meron pong balanse. It is the Holy Spirit who enable us to serve God. And through Him, we can overcome. As we have the counter-checking, we will have the balancing. Ito po yung tinatawag nating edit or delete. No? Ito yung tinatawag nating reformat and install, kumbaga sa computer. No? Minsan bumabagal, nabavirus, kailangan mo i-reformat at kailangan mo mag-install uli. And then, it is reduce to reproduce. So, minsan, para tayo'y bumilis, kinakailangan, no, tayo ay magbawas. No? Less is more, sabi nga ni Pastor Ronnie, no? Reduce to reproduce, no? So napaka-importante po na sa buhay natin tayo po ay makapagpatuloy. As we are about to start the year, we need to have a year-end inventory. What is necessary and what is unnecessary, so that we learn our mistake and live a life to the fullest. So let us make a life and not just a living sana. Hindi lang tayo magkaroon ng para mabuhay, kundi para magkaroon tayo ng magandang buhay. No? Kaya ang Diyos po ay clearly specify in 2 Timothy 1:7 that we have this weakness. No? In-specify niya na hindi dapat ka magkaroon ng ganitong weakness, the spirit of fear. Espiritu po ang takot. Kaya yan po isang bagay na in-specify niya na napaka-importante na hindi natin dapat ito papasukin sa ating buhay. No? So, sabi nga, it is through fear that the unworthy servant buried his talent. Sa Matthew 5:25 po. No? So, ang fear po ay isang bagay po na kuminsan ay nagbibigay po ito ng isang hindi magandang sanhi sa ating buhay. No? Ang sabi doon, it is the cause of sickness and diseases. No? Ito din po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng unrevealed potential, skill, or talent. No, kung minsan hindi nahayag yung ating mga kakayahan, karunungan, no, at kagalingan sa buhay kasi tayo po ay nagkaroon ng kaba, no, o tayo ininervyos. Unrevealed purpose, no? Ito po ang dahilan. Unrevealed blessing and unrevealed successful life.
Marami po ang nahihinder sa buhay kapag pinabayaan po natin na magmaniobra ang espiritu po ng takot sa buhay natin. Kaya napaka-importante na kung ano po yung ibinigay ng Diyos sa atin ay kailangan nating gamitin. Yung hindi po natin dapat gamitin ay huwag natin pong gamitin. Kaya sabi po doon sa susunod, for God has not given us the spirit of fear, i-delete po natin yung spirit of fear. But, sabi niya doon, but of power, love, no, and sound mind. So power is, sabi doon, power to reproduce. No, isang bagay na kung saan na napaka-importante na sabi nga doon sa 2 Peter chapter 1 verse 3, by His divine power, He has given us everything we need for this life and godliness. So ang isang bagay na napaka-importante po sa buhay natin, tayo po ay magkaroon ng reproduction of power. Ibig sabihin, ito po ay kung di sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Yesus. Love, perfect love, cast out fear. And sabi doon, no, kapag tayo po ay may tunay na pag-ibig, wala na po ang takot sa atin. At sabi doon, sound mind. Sound mind is the ability to do what is right even you don't feel like it. So ang isang bagay po na binibigay po sa atin ng Panginoon, ini-equip niya tayo kasi tunay na meron pong, kumbaga sa Japan, meron pong tinatawag na nature's tragedy, no? Na kung saan ay mga banta ito ng mga nature at mga trahedya, na kung saan ay hindi minsan natin maiiwasan, pero ang kinakailangan ng hinihingi ng Diyos sa atin, we need to become resilient in life. Kailangan we learn to bounce back. Yes, we knock down sometimes, but we need to rise up. We learn from our tragedy, we learn from our problem, no? Ang Japan, ginamit niyang tuntungan ang kanyang mga karanasan. Mapapansin mo, siya inilulugmok, pero agad siya nakakatayo. Kasi bakit? Natuto siya at naging innovative siya sa mga pangyayari at karanasan niya na pinagdadaanan niya sa buhay. Kaya God is after the being before the doing. Hindi ho natin pwedeng unahin ang gawa bago ang ating karakter, ang ating kalooban. Kaya ang isang bagay na concern natin sa atin dito ng ating Panginoon, kapatid, gusto niya ay pagpatuloy tayo sa pananampalataya na kung saan, una, ayusin mo ang puso, ayusin mo ang kalooban, ayusin mo ang buhay. At sa bawat bagay na gagawin natin, natitiyak natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. No? Ang isang bagay na maganda na nakita ko sa Panginoon, kung tayo man ay dadaan sa anumang mga pagsubok ng buhay, alam ko, sa taong ito, marami po tayong sasalubungin ng mga pagsubok sa buhay. But the one thing, sabi ho doon, there is no weapon that form against us that will prosper. Yun po yung isang bagay na tinitiyak ng Diyos. Dahil ikaw ay nakatalaga para magtagumpay, kapatid, tinawag ka din para ikaw ay lumaban. You are destined to win, but you are called to fight and to win the battle. At ang sabi ng Diyos, a righteous man have many trouble, but the Lord will deliver him from them all. Yan, naniniwala ko na sa taong ito, itinalaga ng Diyos na tayo'y maging higit pa sa mapagtagumpay. Dahil pinagtagumpayan na po ng Panginoon ang laban na ito, ang isang kailangan lang po natin, we need to stand our fight. No, kailangan tayuan po natin ang ating laban dahil meron pong nakalaan na tagumpay para sa bawat isa po sa atin. Kaya tayo po ay mananalangin sa umagang ito, no, as we kneel down to the Lord, no, tayo po'y tumayo, no? Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Bagamat merong kaming pinagdadaanan sa buhay, merong mga problema, merong mga sagabal na humahad lang sa amin, pero ito ay tinitingnan namin na isang magandang bagay para kami ay makaangat sa aming buhay pananampalataya. Lord, you are destined us to win. You are destined us to become a victorious and successful in life. But we need to stand our fight and our battle. Panginoon, alam namin, ibinigay mo na ang aming pangangailangan sa buhay na to at sa buhay kabanalan. Alam namin, merong kaming pagtatagumpayan at lahat ng digma na kung ano man ang haharapin namin, ng anumang problema, Lord, lahat ito ay merong nakalang tagumpay. Kaya naman, O Diyos, sa oras na ito, kami po'y patuloy na dumudulog sa iyo, na patuloy mong buksan ang aming puso at kalooban, na kami magkaroon ng lakas,
tibay ng loob at determinasyon na kung saan ay haharapin namin ang bawat bagay na ilalagay mo sa aming harapan. Lord, sa aming patuloy na pagharap sa sitwasyon, ikaw ang aming kaagapay. Wala kaming magagawa kung wala ka sa amin, Panginoon. Ikaw ang aming kasama. Ikaw ang aming katuwang. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang magtatanggol sa amin, Panginoon. Alam namin, ang lahat ng bagay ay mapagtatagumpayan namin sa pamamagitan mo dahil sinabi mo sa iyong salita, greater is He that is in us than he that is in the world. Kaya naman, Panginoon, kami nagtitiwala na sa taong ito, meron kaming pagtatagumpayan at magagawa namin ang lahat sa pamamagitan mo. God, we are able to do exceeding abundantly beyond what we ask or think according to the power that works within us. Kaya, Ama, sa aming patuloy na pagluhod at paglapit namin sa iyo, patuloy kang mangusap sa amin. As we inhale, allow us to inhale the life of Christ, and as we exhale, allow us to become a blessing in the life of the people around us. Panginoon, marami pong salamat. Dudulog po kami sa iyo, patuloy kaming mananalangin sa pangalan ni Jesus.